Minamahal at kapatid ko sa pagkapari, disisano at religyoso. Father Joselito ang ating pick-up foreign. Father Glenn, Father Jerry, Father Neil, congratulations at best wishes. Kapatid, sila po ngayon ay inyong palakpakan. Father Christopher, thank you so much for your services and sacrifices. Ang ating Parish Pastoral Council, ang ating Parish Finance Council, mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagdalo, sa inyong pagdating at pakikisa sa ating Santa Misa, much more. Marami pong salamat sa inyong paghihintay, sa inyong pagtitiyaga sa aking pagdating na huli. Batid ng Diyos ang inyong pagpapagod, pagpapawis at pagpapakasakit upang makarating ang lahat ng inyong ginagawa ay mahalaga sa Diyos, may kahulugan sa Diyos. Ang Diyos ang ating gantimpala, ang Diyos ang magbigay sa atin ng pagpapala, ang Diyos ang magagawad sa atin ng biyaya. Mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo. Purihin po natin muli ang Panginoong Diyos. Marami tayong tanong at marahil ating itatanong, ano ba itong team ministry? Tayo ba'y magtatagumpay? Meron din tayong tanong sa ating relationship or sa ating studies o sa ating bahay o sa ating buhay. Makakamit ko ba ang nais kong marating, makuha at maabot? Ako ba'y magtatagumpay? Kabay may magkakaisa? Malalampasan ba natin ang mga pasanin at pagsupok? Meron kang tanong. Ano ang bumabagabag sa isipan? Ano ang iyong iniisip? Ano ang mga tanong mo sa Kanya at sa iyong sarili? At paano natin sasagutin? Upang ating masagot ang tanong natin at inyong mga tanong, nais kong bigyan kayo ng isang kwento. Isang kwento sa isang bayan. Sa bayan na yon ay may isang matanda na palaging pinupuntahan at hinihinga ng pangaral o payo ng kanyang mga kababayan. At doon din sa bayan na yon, may isang binatilyo, isang bata na masasabi nating pilyo. Sinabi nung binatilyo ng bata sa kanyang sarili, tingnan ko nga, susubukan ko kung ang matandang ito ay karapat-dapat na puntahan at hingan ng payo at pangaral ng aking mga kababayan. Ano ang kanyang ginawa? Siya'y pumunta, siya'y lumapit at sa harap ng matanda, meron siyang ipinakita sa kanyang palad na isang itlog ng pugo. At kanyang isinira ang kanyang kamay at siya'y nagtanong, Lolo, hulaan po ninyo kung ang itlog ng pugo sa loob ng aking palad ay basag o buo. Hulaan po ninyo kung ang itlog ng pugo dito sa aking kamay, sa aking palad ay basag o buo. Nag-isip ang matanda at pagkatapos kanyang sinabi, Iho, ang kasagutan sa iyong tanong ay nakasalalay sa iyong kamay. Nagtanong at nag-isip yung bata, ang tanong ko lamang po ay basag o buo. Ang tugon niyo sa akin ay aking kamay. At nagsalita ang matanda at sinabi niya, kapag sinabi kong buo, dahan-dahan, mong ititigin, pipigain, at ito ay basag. Subalit kapag sinabi ko ng basag, hindi mo pipigain, hindi mo ititigin, dahan-dahan mong ibubukas ang iyong palad, at ito ay buo. The answer to your questions lies in your hands. Ang kasagutan sa ating mga tanong ay nakasalalay sa ating kamay. Mga kapatid, anong gagawin natin sa ating kamay?
First of all, ating pagdaupuin, ating ilapat, ating pagsamahin. Idaup natin, daong palad ang ating mga kamay at tayo ay manalangin. Turn to God and trust everything to God. And always speak to God. Spend your time with God. Be with God. Tandaan po natin na maganda na kung saan pinagtiriyong natin ngayon ang kapistahan ni Jesus bilang hari. Tandaan natin, ang buhay natin ay galing sa Kanya. Siya ang may-ari, and therefore, mga kapatid ko, palagi tayong lumapit, tumawag, manalangin sa Kanya. Hindi tayo ang may-ari ng simbahang ito. Bilang pari, hindi tayo hari. Tayo ay na kung saan pag-aari ng Panginoong Diyos. We need Him, and God is always in control. God is not yet done with us. Kailangan ka ng Diyos at dahil ito, tumawag ka, lumapit ka, at hindi ka niya bibiguin. Alam natin na meron tayong kahinaan at tayo ay minsan ay may pangangailangan at nahihirapan. Ang magbibigay sa atin ng pagpapala at biyaya, kalakasan at kagalingan ay ang Diyos lamang. Lahat ay hindi nagtatagal, lahat ay lumilipas, lahat ay nawawala. Ang Diyos lamang ang pangmatagalan. Therefore, turn to God and trust everything to God. Speak to God. Kung meron tayong nararamdaman sa ating buhay, ihinga natin una sa lahat sa Diyos. Sa Diyos. Kung meron tayong nararamdaman, nahihirapan at nabibigatan, ihinga natin una sa lahat sa inyong kabiyak sa buhay, sa ating mga magulang, sa iyong ama at ina. Hindi sa group chat, hindi sa TikTok. Unahin natin ang Diyos, unahin natin ang iyong kabiyak sa buhay, unahin natin ang ating ama at ina. Mga kapatid, tayo ay manalangin, tayo ay magdasal, ipanalangin natin ang bawat isa. Ang ating tagumpay, ang ating pagkakaisa ay nakasalalay sa Diyos. Siyang may-ari ng ating buhay, siya ang ating hari. Mga kapatid, alam natin na kung saan minsan tayo naging mahina o marupok at tayo nagkamali o kaya nakipagmatigasan sa Diyos. Subalit ang Diyos ay mawain, ang Diyos ay punong-puno ng habag, tayo kanyang tatanggapin at papatawarin. At dahil dito, ating naranasan ang kanyang paghahari na kung saan tayo kanyang pinatawad, tayo kanyang iniligtas, inako niyang ating kasalanan at kamatayan, at siya'y napako sa krus sa makatwid. Kahit na tayo naging bihag ng kasalanan, tayo napalaya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang buhay, inalay sa krus. Ngayon, dito natin nakikita na siya ngayon ay nagmay-ari sa ating buhay. Nais ng Diyos na kayo maging matagumpay. Hindi nais ng Diyos na kayo mabigo, maiwan o madapa. Ang nais ng Diyos na ikaw ay guminhawa at gumaling. Ang nais ng Diyos, ikay maging malakas at ligtas. Always turn to God, and God will always be in control of us. Alam natin na mahirap at mabigat ang ating tungkulin sa bahay, sa bayan, o sa simbahan, o sa parokya. Subalit gumagaan kapag may pagtutulungan, gumagaan kung tayo tatawag sa Diyos at ang Diyos naroon upang tayo tugunan, upang sagutin ang ating pangangailangan. Turn to God and trust everything to God. Trust God in everything that we do. In every decisions that we will make, in every actions that we will take, serious and delicate, let us always turn to God, pray to God, speak to God, and God is there to guide us. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, ikalawa, matapos nating itaas ang ating kamay,
nasa tanda ng ating pagsuko sa Diyos, pagkilala sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, ibaba natin, ilahad natin. Bukas palad tayo na kung saan ay ready to offer, ready to obey. Ibaba natin ang ating kamay at sila'y ating akayin. Ibaba natin ang ating kamay at tayo sumali, tayo ay sumama, hindi tayo sasaway, hindi tayo na kung saan magiging pasaway. We offer our hands and we obey. We offer our hands and we open all the facilities in life that we will accept. Mga kapatid, yan ang ating na kung saan kapag maraming kamay, masasabi natin ang ating gawain ay magiging madali, magaan, at mabilis at maganda. Kapag maraming kamay. Kapag maraming kamay at magkakasama-sama, higit tayong matibay, higit tayong matatag, at tayo higit na magiging matagumpay. Subalit kapag isasara natin ang ating kamay, wala tayong makukuha, wala tayong may bibigay. Hindi tayo makakahawak, hindi tayo makakakapit. Kapag nakasara ang ating kamay, ito ay tanda na kung saan may pananakot, may pagbabanta at sinilalayo sa atin. Once we open our hands and we are ready to obey and to offer, mga kapatid ko, ito ay tanda na kung saan tayo tumatanggap, sila'y ating niyayakap. Kailangan natin ang bawat isa. At sila ay hindi natin competitor. Ang bawat isa ay kailangan natin, sila'y ating collaborator, sila'y ating cooperator, and this is not a contest, this is a commitment, and because of that, we offer our hands and we are ready to obey. Mga kapatid, tignan po natin na kung saan palagi tayong pumapalakpak at sa ating karanasan, sa pagpapalakpak, kailangan natin ng dalawang palad, ng dalawang kamay. Hindi ka makakapalakpak ng isang kamay. You need her, you need him, and we need everybody so that we can make a sound, we can do some actions, we can make a difference. Kailangan natin ang bawat isa. Hindi kalaban, hindi kariban, bagkus siya'y katuwang, siya'y kapiling. And that is the reason na kung saan ay kailangan natin ang kanang kamay. Mga kapatid, ito ang kasagutan sa ating tanong na sa ating palad. At napaganda sapagkat kapag maraming palad, kung isa lang ang palad, singular, particular, may hirap mabigat. Na kung saan ay kokonti ang magagawa o matagal matapos. Subalit kapag maraming palad, palad niya, palad ko, ating pinagsama, ikaw at ako ay mapalad. Maraming palad, tayong lahat ay mapalad. So at kapag tayo kung tayo ay iisa at ayaw nating ilahad ang ating palad, ayaw nating buksan, mga kapatid ko, tayo ay magiging kapus-palad. Tayo ay magiging kapus-palad. We have many questions in life, and our questions in life will be answered by our hands. With our hands, let us turn to God. Let us always praise God. And let us always entrust everything to Him, and then we offer our hands, we open our hands, and we obey. And here we can see, ito ngayon ang pangatlong aspect ng pagiging hari ng ating Panginoong Jesus. At the end of the day, at the end of your term, at the finish of your works or the deadline of your project, mga kapatid ko, merong examination, merong judgment. At the end of the day and at the end of our life, tayo harap sa Diyos. Tayo harap kay Jesus at bilang hukom.
na kung saan tayo kanyang sasabihan, "Good and well, faithful servant, come to my kingdom." Mga kapatid, tayo ay na kung saan darating ang panahon na magsusulit, ika nga titimbangin, at dapat nating malaman na kung saan sa pagharap natin sa Diyos, it is mission accomplished, it is finished, we have done something, we can offer something to God with our hands. Let me end our reflections with this story. And this story ay isa ring binata na kung saan ay nakaroon siya ng panaginip at sa kanyang panaginip siya raw ay namatay. Siya raw ay namatay. At sa kanyang panaginip siya ay namatay, siya ay nasa pinto ng langit. Kaharap, kausap si San Pedro, at si San Pedro ay nagtanong sa kanya, "Show me something, tell me something that will convince me that I will open the gates of heaven and I will let you in." Nag-isip yung binata at sabi niya, "Saint Peter, look and see my hands." And you can conclude, "My hands are clean. My hands are clean." Tinidan nga ni San Pedro ang kamay ng binata at sinabi niya, "Yes, your hands are clean." Subalit idinugtong ni San Pedro, "But your hands are also empty. Your hands are also empty." Sa paghahari ni Jesus, tayo harap sa Kanya at titignan niya sa atin ang ating kamay, and with our hands, the answers to our questions. And we have to say that our hands must be full of prayers and good words to others. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.